Sampaguita? Maaari ko bang tawagin si Krisha dito sa harap upang pangunahan ang ating panalangin? Bago kayo magsiupo, maaari bang pakipulot ang kalat sa silong ng upuan at pakiayos ang upuan sa ganon ay malinis ang ating classroom habang tayo ay nagkaklase. Maaari na kayong magsiupo. Ngayon naman, magtatala ng lumiban si teacher. Pag tinawag ko ang inyong pangalan, sabihin nyo, Arabtoy, kung kayo ay nandito. Naiintindihan ba, class? Dumako naman tayo sa balik-aral. Sino ang nakakaalala ng ating tinalakay noong nakarang araw? Meron pa ba sa inyo nakakaalala, class? Yes, Jeneline. Tama! Ito ay patungkol sa kolonyalismo. Ano naman ang ibig sabihin ng kolonyalismo? Yes, Maxie. Tama! Ang kolonyalismo ay ito yung pagsakop ng malakas na bansa sa mga mahihinang bansa. Ako'y nagagalak dahil kayo ay may naalala pa rin sa ating tinalakay noong nakarang araw, kaya't bigyan nyo ang inyong mga sarili ng isang bagsak na palakpak. Ngayon naman, bago tayo pumunta sa ating bagong talakayan ngayong araw, nais ko lamang kayong bigyan ng maikling aktibidad na konektado sa ating bagong paksa ngayon. Ngayon, ay pinamagatan ko itong ituro mo. Saan ang direksyon ko sa'yo? Na ang panuto ay kayo ay hahatiin ko sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay pipili ng kanilang leader na kung saan ay bubunot ang bawat leader ng kanilang irerepresentanteng direksyon. Tapos, ang bawat membro naman ay mayroong litrato ng flag ng iba't ibang bansa na kung saan ay ilalagay nila sa saan ito nabibilang na direksyon. Kung lubos nyo nang nauunawaan ng panuto, meron kayong 5 minuto para tapusin ang aktibidad. Nauunawaan ba, class, ang ating panuto? Mahusay, pwede bang pakiulit? Tama! Maaari na kayo magsimula sa inyong aktibidad. Ngayon naman, class, base sa inyong ginawang aktibidad, meron ba sa inyong may ideya kung anong paksa natin ngayong araw? Yes, Tintin! Tama! Ito ay patungkol sa nasyonalismo. Sa tingin nyo, sa nasyonalismo, anong lugar ng pag-aaralan natin patungkol sa nasyonalismo? Sino makakapagbigay ng sagot? Yes, Sherry. Tama! Magaling! Ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa nasyonalismo sa Silangang Asya. Dahil alam niyo na kung ano yung paksa na tatalakayin natin ngayong araw, talakayin na natin kung ano nga ba ang nasyonalismo sa Silangang Asya. Pero bago yan, class, alam niyo ba na ang Silangang Asya ay isa sa 5 rehiyon sa Asya. Tapos alam niyo ba na ang Asya ay isa sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Class, naaalala niyo ba kung anong ibig sabihin ng nasyonalismo? Sinong nakakaalala? Yes, Geneva. Tama! Ito yung pagmamahal natin sa sarili nating bansa. Ngayon, dahil ang ating paksa ay nasyonalismo sa Silangang Asya, tatalakayin na natin kung ano nga ba ang Silangang Asya. Silangang Asya ay isa sa mga relihiyong Asya na maaaring tumukoy sa parang geographical o kultural. Sa heografiya, tinutukoy ito ang regional na binubuo ng Republikang Popular ng China. Sumasaklaw ito sa lawak ng 12 million kilometro kwadro o humigit kumulang 28% ng populasyon sa kontinenteng Asya. Diba meron tayong 5 na rehiyon sa Asya? Ang Silangang Asya daw ay nakakapaloob dito yung 28% na populasyon sa buong mundo. Dumako na tayo sa nasyonalismo sa China.
Meron tayong dalawang digmaang opyo kung bakit nagsimula ang nasyonalismo. Ang unang digmaang opyo, pwede bang pakibasa, Maxine? Tama, ang unang digmaang opyo ay mula laban sa England noong 1839 hanggang 1842 na kung saan sa unang digmaang opyo na ito ay may nabuong kasunduang Nankin. Sumunod naman ang pangalawang digmaang opyo. Ito ay ang pakibasa kaila. Yang naman na pangalawang digmaang opyo ay laban sa England at sa France noong 1856 hanggang 1860. At may nabuo dito na kasunduang Tietzin na kung saan nangangahulugan itong hindi pantay na pagtatrato. Ngayon naman, gumawa ng rebellion ang mga Chino. Merong dalawang rebellion. Andito ang rebelyong Taiping at ang rebelyong Boxer. Sino gustong magbasa ng unang rebellion? Yes, Jenny. Thank you. Ngayon daw, ang rebelyong Taiping noong 1850, pinamunuan ni Huang Chu, na kung saan ang rebelyong Taiping ay isa sa mga pinakamadugong rebelyon noon sa China at ang layunin daw nito ay ang patalsikin ang dinastiyang Qing o yung mga Manchu. At balak din na palitan dito ang relihiyon ng Confucianismo at Buddhismo sa Kristiyano. Pangalawa naman, pakibasa, pangalawang rebelyon. Yes, Tintin. Thank you. Ang rebelyong Boxer noong 1900 sa mga Iho-Juan o Righteous and Harmonious Peace. Ang layunin daw nitong rebelyong Boxer na to ay patalsikin ang mga dayuhan sa China sapagkat hindi pantay-pantay ang pagtatrato nila sa mga Chino. Ngayon naman, dumako tayo. Kung sino si Dowager Chuzi. Si Dowager Chuzi ay isang empress na kung saan nung namatay siya ay pinalitan siya ni Henry Puyi. Na kung saan nung namatay siya ay mas naghirap daw ang China. At alam niyo ba, class, na si Henry Puyi ay kinalagang emperador nung siya ay 2 taong kulang pa lamang. At siya din ang pinakahuling emperador sa China. Ngayon naman, class, kilalanin natin si Sun Yat-sen. Si Sun Yat-sen ay may 3 prinsipyo na itidalaga. Ito ay una ay ang nasyonalismo. Tulad ng sabi ko sa inyo, ang nasyonalismo ay ang pagmamahal sa bansa. Dahil nga, may mga sumakop o nanatiling hindi pantay ang pagtrato sa China, si Sun Yat-sen ang naging isang tao na gustong ipaglaban ang bansa, na kung saan gumawa siya ng prinsipyo o 3 prinsipyo at isa na dito ay ang nasyonalismo. Ang pangalawa, class, ay ang demokrasya, na kung saan balak ni Sun Yat-sen na ipalaganap ang demokrasya upang mapanatili ang kapantayan na pagtrato sa bansang China. Ang pangatlo naman ay ang kabuhayang pantao, na kung saan hindi nabibigyan sapat na kabuhayan ang mga tao. Kung gayon gusto niya din bigyan ng sapat na kabuhayan lahat ng pantao upang lahat tayo ay makasabay sa kultura o yung pamumuhay ng isang tao. Tama? Si Sun Yat-sen daw ay merong itinalagang or sinasabing Double 10 Revolution. Bakit siya tinawag na Double 10 Revolution, class? Kasi nga, tinawag itong Double 10 sapagkat ito ay naganap noong October 10, 1911, na kung saan ang October ay ikasampung buwan ng sa 12 buwan na meron tayo. At 10, kung saan yung date niya, kaya ito tinawag na Double 10 Revolution. Itinalaga bilang Pangulo ng bansa si Sun Yat-sen noong October 29, 1911 at tinagurian siyang ama ng Republikang Chino.
ang partidong Kuomintang o Nationalist Party noong 1912. Yung Nationalist Party daw class ay si Sun Yat-sen ang namuno. Ngunit, nung naging Pangulo na si Sun Yat-sen ay saglitan lamang ito. Dahil hindi naman dumaan sa partikular na pagboboto kung bakit naging presidente paging namuno si Sun Yat-sen. Pumanaw si Sun Yat-sen noong March 12, 1925. Kaya sabi ko sa inyo kanina na hindi nagtagal bilang Pangulo o pinuno si Sun Yat-sen. Pero si Sun Yat-sen class kilala bilang sa pagbago ng China na kung saan nasasakop o pinangungunahan ang bansang China na kung saan hindi nga kailangan na pantay-pantay na kontrato. Nauunawaan ba ang unang nasyonalismo sa China? Kung ganon, dumako na tayo sa nasyonalismo sa Japan. Sinong gustong magbasa? Yes, Geneva. Tama, ang Tokugawa ay isang kasunduang kaganawa na kung saan daw ay takot dito ang mga Hapones na dayuhan. Ito ang naging rason kung bakit nakapasok ang Amerikano sa Japan. Ang Tokugawa daw class ay kasunduan noon na kung saan siguro natakot ang mga Hapones dahil nga hindi nila gusto yung kasunduan na yon na kung saan umilalim o hindi nararapat din o kung bakit hindi nila gusto yung kasunduan na yon na naaapakan yung karapatang pantao ng mga Hapones. Kaya nasakop ng Amerikano ang Japan. Noong 19th century daw ay umusbong ang social Darwinism na kung saan nagsasabi na ang social Darwinism daw ang bansang mahina ang naaapi at ang bansang malalakas ang nananaig. Kasi sabi niya dito, bansang mahina ay nasasakop at ang malakas ay nananaig. Bakit sinabi yun ni Darwin? Charles Darwin. Kasi nga, class, mahina yung bansa, kaya nasasakop. Naiintindihan ba, class? Kasi class, kung mahina ang bansa, masasakop siya. Kapag malakas naman, sila yung mananakop. Dumako naman tayo kung paano nakipagdigmaan ng Japan. Nakipagdigmaan ng Japan sa China na tinatawag na digbaang Sino-Japanese noong 1894 to 1895 at sa Russia na tinatawag na digbaang Russo-Japanese noong 1904 to 1905 na parehong ipinanalo ng Japan. Noong nakipagdigmaan ng Japan class ay doon na nagsimula ang pag-angat ng Japan mula sa pagkasakop sa Amerikano dahil yung dalawang digmaan na yon na tinatawag na Sino-Japanese laban sa China at Russo-Japanese laban sa Russia ay dalawang ipinanalo ng Japan na kung saan dito na naig ang lakas ng isang bansang Japan. At dahil nga na naig na ang kalakasan ng Japan dahil sa paglaban nila sa China at sa Russia ay tinagurian na ang China na malakas pagdating sa industrialyado at modernisasyong bansa. Di ba, class, kilala ang Japan ngayon sa mga teknolohiya nila? Tama. Kasi nga, unti-unting gumagawa ng paraan ng mga Hapon para mag-evolve ang kanilang bansa dahil sa pagmamahal nila sa kanilang bansa. Nauunawaan ba ang nasyonalismo sa Japan? Okay, tayo naman ay dumako ngayon sa nasyonalismo sa Korea. Ang nasyonalismo daw sa Korea ay may tatlong pamuntuan o yung tinatawag nila rebellion bago sila nasakop. Ito yung tatlong ang kudeta na sa Kaksin, Reforma Rangabo, at Independence Club. Yung tatlong yan ay mga rebellion bago sila nasakop. Dahil lumaban muna ang Korea sa mga bansa, ngunit nga lang ay hindi nagtagumpay yung tatlong yan. Yung tatlong yan ay diba tinatawag po mga rebellion bago sila nasakop ng iba't ibang bansa. Yung pinakahuli o yung sinasabi nila Independence Club ay naging motibasyon nila para ipag-usbong ang nasyonalismo sa Korea. Ngayon naman, dumako tayo sa pagsakop ng Japan sa Korea.
Sa mga nananakop naman ng Japan sa Korea ay tumagal ng 35 years mula 1910 to 1945. Bakit nga ba sinakop ng Japan ang Korea? Kasi nga, nararamdaman ng Japan na sabi doon sa social Darwinism na nananaig lamang ang bansang malakas kung gayon sila ay patuloy na nananakop para hindi sila masakop. Pero bago sinakop ng Japan ang Korea, ay tinulungan muna nila ang Korea. Sa ganun ay mapamahal ang Korea o iduluhin ng Korea ang bansang Japan. Pero hindi nila inaasahan na sila ay sasakupin ng Japan. Noong ikalawang digmaan naman ay natalo ang Japan, Germany at Italy at doon nagkaroon ng tiyempo ang bansang Korea para makalaya sa bansang Japan. Lubos niyo bang nauunawaan ang aking tinalakay ngayong araw? Kung gano'n, ano yung tatlong bansang tinalakay ko? Nationalismo sa bansang China. Nationalismo sa bansang Japan. Ang pangatlo naman ay nationalismo sa bansang Korea. Ano na ulit yung quote doon sa social Darwinism class? Ito ay ang bansang mahina ang nasasakop at ang bansang malakas ang nananaig. Ngayon naman ay natapos na tayo sa ating talakayin ngayong araw. Class, may naiintindihan ba kayo? Mahusay kung ganon. Kung naiintindihan nyo, ako ay magtatanong. Ano na ulit ang ating tinalakay ngayong araw? Tama, patungkol ito sa nationalismo sa Silangang Asya. Ano naman ang ibig sabihin ng rebellion na tinukoy ko kanina? Yes, Tintin. Magaling! Ano naman yung mga bansa na nabanggit sa Silangang Asya? Tama, ito ang China, Mongolia, Korea, Taiwan at Japan. Anong bansa naman ang sumakop sa Korea? Yes, Monica. Tama! Talagang nakinig kayo kay teacher habang siya ay nagtuturo sa harap. Ngayon naman ay tatanungin ko kayo, bilang isang mamamayan dito sa bansa, paano nyo mapapaunlad ang inyong bansa? O ano yung maitutulong nyo para mapaunlad ang bansang tinitirahan ninyo? Yes, Janeline? Tama! Ngayon naman bilang estudyante, hindi bilang mamayan, ngayon bilang estudyante, paano nyo o anong gagawin nyo para maiwasan natin yung pagsakop sa atin ng malalakas na bansa? Yes, Maxine. Tama. Kayo nga ay may mga sari-sariling opinyon na kung paano maiwasan o paano tayo makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Ngayon naman ay may ibibigay akong aktibidad na kung saan ay patungkol ito sa ating ginawa kanina. Ang panuto ay ilagay ang Asya kung ang pangungusap ay tama at Asyo kung ito naman ay mali. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba, class? Kasi ay meron pa pong susunod na aktibidad. Next ay, ang panuto ay unggoy-ungguya. Nakikita niyo naman dyan na may box. Ang panuto, basahin ng tanong at nasa kahon ang pagpipilian. Isulat ang tamang letra sa guhit bago ang numero. Meron lamang kayong 5 minuto para sagutan ang 5 katanungan. Tapos na ba kayo, class? Maaari bang pakipasa na ang papel mula sa likod papunta sa harap at pakipasa sa gilid? At yung mga nasa gilid ang magpapasa sa akin ng papel. Ngayon naman, bago tayo magtapos sa ating talakayin, bibigyan ko kayo ng kasunduan.
na ang kasunduan natin ay pwede bang pakibasa ng sabay-sabay? Tama! Naiintindihan niyo ba ang kasunduan natin gagawin? At kung sino ang makakabasa o makakagawa ng kasunduan natin, ay meron akong ibibigay na punto sa ating susunod na pagkikita. Muli, maraming salamat, Grade 7 Sampaguita.